mawawala rin yung saya. Napakagandang lugar. Valparaiso. Tayo natin. Dito kasi mga isla. Halos tao dito na marami yung turista natin ngayon kasi po ay Sabado. Mga kaisla, magandang araw po sa inyong lahat. So nandito naman tayo mga kaisla sa White Beach po. So mga kaisla, maganda yung rainbow natin, no? Maganda yung labas ng rainbow. Kaso lang doon lang yung banda sa sa gitna ng laot. Kanina kasi doon 'yan. So mabilis siya. So mabilis yung mawala. So kanina medyo matagal, pero ngayon ay medyo lumaki siya. So paliit na paliit makislaw. So yung weather natin makaisla ngayon, ngayon po ay mahangin. So yung hangin natin, yung kalakasan niya po ay 39 knots, medyo malakas po. Pero pag doon ka sa Bulabog po, talagang malakas yung hangin doon. So andito po tayo sa White Beach ngayon. Dito mismo sa tapat ng ng El Centro. Medyo malakas yung hangin nga, oh.
kung nasa Bulabog ka mga kaisla, malakas doon, parang may bagyo. Kasi po open din doon. So talagang malakas dito po, medyo mahangin talaga dito din, no. Kasi po buti nga mayroong mga hotel dito, mga niyog. So medyo siya, medyo maliso yung pinakalakas niya. Pero talagang doon sa Bulabog talagang malakas po. So nandito tayo mga kaisla. Yung tubig po natin ay low tide, tapos yung buhangin, may sandbar po tayo. May sandbar. So baliktad ngayon mga kaisla, umaga na po yung low tide, tapos yung hapon naman high tide. So mamayang hapon, kasi pang hanggang gabi yung high tide niya, umaabot dun sa puno ng niyog. Mataas yung high tide natin. Buti nga walang alon. Pag malakas po kasi mga kaisla yung alon, talagang aabot doon, aabot yung mga niyog doon, tapos mga upuan, aabot yan. Buti nga hindi abagat. So medyo okay pa kasi po amihan yung natin, yung waiter. So kayo mga kaisla, marami tayong turista na naliligo na. Dito mahigit ng 20. Mga 30. So doon sa Dimol, marami mga lokal. So mga foreigner natin mga kaisla, hindi pa po naglalabasan. Mamaya pa yan talagang mainit talaga yung gusto nila. So yung ibang foreigner kumakain pa, pre-breakfast. So talaga mamaya pa yan mga kaisla, mga alas 12 yung labasan nila. Kasi ito po 9 o'clock in the morning po tayo mga kaisla. Update po tayo, 9 o'clock in the morning po. So ngayon po paunti-unti na rin na mga turista natin lumalabas. Pero yung ibang turista natin puti nagwo-walking na kasi maaga pa yung gising nila. So yung iba kasi po mga kaisla, nakikita natin kanina, doon tayo nanggaling sa main road. Marami na po natin check out yung mga puti nating Russian. So marami na po. So doon mga kaisla, puro lokal. Naliligo. Pag once mong umaga kasi mga kaisla, pag umaga pa, yung naliligo yan, mga lokal. Pagdating ng mga alas 10, alas 11, wala na yan. Paakyat na sila, tapos pahinga na, kakain na. Tapos yung mga foreigner naman, lalabas siya mga alas 10, alas 11. Hanggang mag alas 4, alas 3 yan mga kaisla. Pag nakita mo na yung foreigner alas 5, wala na yan. Konti-unti na rin umalis. Tapos, naghahanap na rin na mga bar. Yun, kasi yung ginagawa ng mga turista natin puti, pag umaga, nagpapainit, tapos kunting kain lang, parang hindi nga kumakain, parang pika-pika lang yung kinakain nila mga kaisla. Tapos pagdating ng gabi, yon, doon po sila sa bar, nagiinuman. Talagang relax yung ginagawa ng mga puti natin. Pero mga lokal natin talagang busy sa mga island tour, activity, water sport, naglalakad. So umaga po kasi mga kaisla, medyo watak yung mga turista natin pag once ng umaga po. Pagdating ng hapon, kaya yung nakikita nyo po na yung pagdating ng hapon, parang crowded yung dagat natin. Kasi po wala halos yung mga turista doon sa hotel nila, lumalabas po sila lahat para matingnan yung sunset nila, yung sunset ng Boracay. Kahapon wala po tayong one sunset. Nabubulol ako mga kasla. Kahapon wala po tayong sunset kasi po maulan. So ngayon po wala tayong ulan. So makulimlim lang. So tingnan natin mamaya mga kaisla kung anong weather natin kasi hindi rin natin kasi po hindi lang tayo perfecto na researching sa weather. So talagang may alam rin tayo sa weather pero hindi naman lahat na alam natin. So ngayon mga kaisla. Yun, yung mga turista na. Medyo maalon ngayon. Tingnan natin mamaya pag once mag-high tide na. Kasi po low tide pa lang ngayon.
Akasla, mayroon tayong namit dito nga sila si Sir, gusto rin nila nagtanong-tanong kasi about sa mga lupa, ganun. Kasi gusto nila bumili ng lupa. So tayo po ay ni-introduce natin kung saan pwede makabili. So interview natin sila. Sir, kamusta yung bakasyon sa Boracay? Ayun, pagbakasyon dito, Okay hindi naman. matatawaran yung saya. Oh, Napakagandang lugar. Malaparaiso ang lugar ng Boracay. Totoo yung sabi ng iba na magandang Boracay. Babalik-balikan mo talaga sa ganda. yun nga kasi mga kaisla, gusto nila ni Madam ni Sir bumili ng lupa. So try natin na hanapan sila kung saan yung bakante. Sana po ay makakita tayo ng bakanting Kaya lupa. lang sana. So magkano yung budget, Sir? Hindi pa namin kung depende kasi sa laki. Pero ang sana Secret muna namin, yung budget, secret. Opo. ang lang yung kahit na isang bahay lang, parang bahay lang na yung kahit 60 square meter. Pwedeng bakasyonan. Yung mga ganun man Ah. lang para may bakasyonan. Sir, kung mayroon kang pamilya sa inyo, pwede natin i-shout out kung gusto nila pumunta dito sa Isla ng Boracay. Shout out kay, Naku, Kuya Joseph Canlas, saka kay Ate Eden Canlas. Saka sa anak ko, kay Marie, kay Reyna May. Okay. Nandiyan sila sa Marikina, naiwan, hindi sila kasama. Next time, sir, makaroon na kayong bahay. Sa bayo ko pala kay Eric Cabo, tsaka sa ate ko. Blues Biminda Cabo. Okay. Punta na kayo rito. Pumunta na kayo rito, ang sarap, Napakaganda. hindi kayo magsisisi. Kaya naghahanap sila ni sir ng lupa kasi sarap na yung Boracay Okay. Sir, Itong Malaparaiso, Boracay. Ito yung tinatawag na Magastos Island. Pero ang sulit. Pero sulit naman. Sulit. pero yung tinatawag nila sir Magastos Island, normal lang yon kasi kahit saan tayo magpunta, makagastos talaga tayo. paghandaan mo. Actually, dito sa Boracay, mura lang naman maging wise ka lang. Kasi po, pinupuntahan natin, hindi na kailangan po yung hotel natin na malaki o 5-star pa yan. Importante mayroon tayong uwian makapunta dito sa Isla ng Boracay. May matulugan lang, okay na. Ah. Kahit na hindi ka kumuha ng... Normal yun kasi puro Amerikano, ibang lahi ang nandito eh. Apo. Actually mga kaisla, ngayon po ay lahat ng turista, mayaman ka, king or queen, isang dagat lang tayo po. Tayo ay mga turista, pantay-pantay lang po tayo dito. Ma'am, salamat Sarap kaya, ayaw na namin umuwi ng Pumunta Marikina. na kayo rito. Ang saya. Papanaginipan mo pa. Sir, thank you po. Salamat. Mga kaisla, yung dalawa po kasi ng natin, ng turista, lokal po yun. Taga Manila po sila. So nagtatanong po kasi sa akin na kung mayroon daw lupa na binibenta dito. So sabi ko nga maghanap ako. Baka mayroon pang available dito mga kaisla kasi gusto nila pang bahay lang. So mayroon tayong binibenta mga kaisla pero hindi po akin. So ako pa ay nagbabantay ng lupa. Mayroon pong binibenta na na 1,000 square meter po yung laki niya. So maganda yung maganda po yung area ng lupa po. So kung sakali po may balak kayong bumili ng lupa dito sa Isla ng Boracay, contact niyo po ako kasi po isa rin ako ng caretaker sa lupa na mayroong binibenta yung 1,000 square meter. So medyo bundok sa konti pero main road yung yung baba. I-promote ko na lang mga kaisla para makabenta tayo dito sa YouTube kung sakali po kung magtanong kayo bibili ng lupa. So mayroon po tayong
binibenta na 1,000 square meter. Kompleto po lahat yung papel. Kompleto po. Pero hindi pa po title land kasi lahat po dito ng lupa sa ano sa Boracay po ay sketch plan, tax deck, yun lang po yung mga papel dito. Iba naman yung mga papel ng iba. Mayroong title land dito pero talagang ano lang po, ilang 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 tao lang po dito may title land. Kasi po karamihan po dito sa ano sa Boracay, hindi naman title land lahat yung lupa. So sketch plan lang po at saka tax deck. Yung ano po dito yung papel. So ina-apply na rin po sa ano sa makaroon ng title land. Yung ano po, yung lupa na binabantayan ko, ina-applyan na po ng title land para para po ay madali na lang mabenta. Kasi po yung binabantayan ko po kasi ng lupa eh malaki. Malaki niya ng 1,000 kaya kasi po yung mayari po kasi eh wala dito sa isla ng Boracay. Eh mapapakasyon lang daw. Pero mayroon naman natira doon sa atin na ako yung caretaker. Bibigyan naman nila ako doon sa no sa tititirhan ko. So, yun mga kaisla, kung sakali po ibibili kayo ng lupa, message lang po kayo sa comment section. So, magsagot pa ako sa inyo. So, ano lang po, i-private nyo lang ako sa Facebook ko. Kung sakali po, Joel Ongan po sa Facebook ko. Or sa page ko po, Joel Ongan Official. So, yun mga kaisla. So, maganda po yung lupa na binibenta yun. So, yun kasi mga kaisla, yung dalawang turista natin na lokal, kasi po ay negosyante naman. Eh nagpapahanap lang po sa akin ng ng 250 square meter na mayroon daw taniman sa ilalim para ma-enjoy daw yun nila yung yung paikot ng bahay nila kung sakali po makabili sila dito. So kasi dito mga kaisla kasi talagang mahal yung lupa. So hanapan ko pa sila ng ng isang area lang kung sakali kung mayroon tayong nakita. Kasi dito mga kaisla, bira po kasi nagbibenta dito ng maliit, ng 500. May 500 okay pa, pero medyo po, masulok-sulok. Pero dito sa White Bites kasi mga kaisla, super mahal. So talagang 100 plus yung square meter. So yun mga kaisla, oh. Ang dami ng turista natin na nililigo.
Maganda dito mga kaisla maglakad kasi po ay makulimlim lang yung weather natin. Oh. Tsaka low tide pa. Mamaya po kasi mga kaisla ay parang masikip na yung dinadaanan natin kasi po ay mamaya po ay pag lumabas ng mga puti natin ng mga turista talagang masikip na. Kasi po lahat ng turista natin nagbibilad dyan, may mga towel at banig po. So talagang maano yung makitid yung ano natin, yung paglalakaran. Ganda yung tubig mga kaisla, lamig. Malamig po yung tubig. Halo na dito mga kaisla yung ano, yung turista natin. Mga Pinoy.
А потом ножка лежал, то есть надо было. Likod na pagbiron naman to. Likod pa mga pinas to. Sinutindog man, huwag mamana na no. Gisi kan? Kung masada ang mga gabi ang awit. Lakya.
Dito mga isla, nakita niyo po na walang payong. Kasi po hindi nilagyan ng payong kasi ito ay nilipad, malakas yung hangin. Delikado po kasi pag may payong mga isla, kasi malakas yung hangin. Pilipa rin siya, baka makatama sa ibang turista rin natin. Shout out. Shout out sa vlogger. Number 015 Jewel. Dito kasi mga isla. Halos tao dito na lokal, kilala ko rin. So mga iba kasi mga isla, mga coordinator, hindi naman taga rito, mga dayo din. So talagang taga rito yung iba, yung mga coordinator. Kasi halos lokal dito mga isla, makikilala po. Dito mga isla, ang daming turista natin. No? So, ang daming grupo dito mga isla.
Nice din, yeah. Naalala. Nalagaan ng so isa na naman ito kasi sa nito pagkalita ng bata. So, ang daming tao dito sa Makasla sa Timol po. So, kumakain yung iba. Yung iba, naglalakad po.
puro lahat foreigner kumakain dito. Grabe yung daming foreigner. So yan kasi mga guys, na araw-araw yan, puro foreigner dyan kumakain dyan. Yung flavor ng massage tuman, at yung spicy. Massage ma'am, papakit. Ito maraming souvenir na mga isla. Kung gusto niyo bumili dito ng souvenir, dito banda po sa Starbucks yan. Marami rito ang souvenir. Saka ano dito, Clip?
Tiga ka, no? Tiga ka to? Aliwangan ay. Ay, no? Ganit man din din. Idaan din mo? It's a thing we eat around 4 p.m., right? Okay, Sla. Nandito na po tayo sa sa Station 2. Station 1 pala mga Sla, sorry po. Kasi po, Station 2 yung ito pa, yung dyan, Station 1. So, boundary po ito. So, pag tawid natin dyan, Station 1 na. Kan dibuat perubahan sama So, ito mga turista mga Sla. Ito po ay naghihintayan para magsilingbot naman niya.
Dito mga kaisla sa Kahoy, ang daming turista natin na nagpapahinga dito. Ang dami. Puno yung Kahoy mga kaisla. Grabe mga isla, puno dito sa Kahoy. Halo-halo yung tao dito. А тебе что-нибудь приснилось?
Dito banda sa Station 1 mga isla. Mapino yung ano, yung buhangin parang powder oh. Yung mga isla oh. Parang powder. Mas ka. Mga isla, balik na tayo sa ano, sa Station 2. Doon po sa ano, sa Mandarin Coast. Kasi yung Mandarin tsaka Coast makatabi lang po. So doon po tayo babalik. Kasi yung mga activity dito mga isla. Yung mga yaks. Yan po yung mga isla, yung ano, yung party yachts. Ano sa clear? Dami busy mga isla yung ano, yung party yachts. Tapos yung island hopping, activities, yun lahat ng party yachts to yung mga isla oh. Kasi po pag alas 3 po ng hapon, yun yung sakayan ng party yachts. Tapos hanggang mag sunset na po yan mga isla. So yun oh, marami oh, marami. Ito mga isla, party yachts to. Yung gagawin nila po. So busy po hanggang doon no. Hanggang doon busy. Talagang marami yung turista natin ngayon kasi po ay Sabado. Oh, it's fun. So ang dami mga party yachts.
dito mga isla sa Dimol. So marami na tong turista. Kasi po ay hapon na rin. 3:30. Time check natin mga isla, 3:30 po ng hapon. So medyo naglabasan na rin mga turista kasi po yung iba tapos na yung activity. So namamahinga lang dito. So tingnan mga isla, ang dami dito. Kanya-kanya ng latag ng banig. Cloudy naman mga kaisla. So yung araw tinabunan ng ng clouds. So matagal pa mga kaisla. Alas 3:40 pa lang po yung time natin pero mababa pa yan kasi po mamaya pa yung sunset, mga 5:30 po yung sunset natin. Dami turista dito.
Kumunti yung tao dito mga kaisla, yung mga puti. Kasi po yung iba po kasi umuwi na kaninang umaga. So marami po nang check out. Halos 30% po nag-check out yung mga puti. Grabe tao sa sa Station 1 mga kaisla. Grabe tao. Parating yung sunset na oh.